Hello guys, so another video, dadamihan ko na po habang maganda ang aking upo. So, ayan, for today's video, mayroon po akong another na gustong i-share sa inyo, okay? So, alam nyo, mayroon tayong isang employer na tumawag siya sa akin. Na problema sila ng asawa niya kasi yung katulong nilang kinuha ay nag-run away. So, ito na po ang sinasabi ko, kahit anong gawin natin, pag-isipan natin mabuti. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo at sa pamilya mo. So, para sa mga bago dito sa aking channel, my name is Lisa. I am from Philippines. I'm currently working and living in Romania. Isa po akong permanent resident dito. Mayroon po akong sariling agency na legal dito sa Romania. Mayroon din po akong mga tie-up sa mga aplikante natin galing sa labas ng bansa. Guys, gusto ko lamang i-share sa inyo na hindi po tayo scammer, okay? May mga bagay siguro na hindi natin kaya i-satisfied lahat kayo. Dahil tao lang tayo, iba-iba ang iniisip natin. Pero sana naman po, maisip nyo rin na nagtatrabaho po kami. Ibig sabihin, ginagawa namin ang paraan, ginagawa namin ang the best na maselect kayo lahat na gustong pumunta dito sa Romania. Pero, employer po ang nagsiselect sa inyo, hindi po kami. So, sana po makapag-antay tayo at habang tayo po ay nag-aantay, sana wag naman po tayo magsabi kung ano-ano ng mga scammer, ng mga whatever. Kasi ako po, nakikita nyo ako dito sa aking vlog, nakikita nyo ako sa aking page. So, nandito po ako sa Romania, anytime sa mga nandito sa Romania, pag mag-message sa akin, nakikipag-meet po ako sa kanila. So, hindi po tayo scammer. Sana naman po, kung hindi po kayo satisfied sa aming serbisyo, ay hindi po namin kayo pinipigilan pumunta sa iba. Okay? So, kami po dito ay mga legit na agency. Pare-parehas din po kami. May mga kaldero sa aming mga bahay. So, ibig sabihin, kumakain po din, pareha-parehas kami kumakain. So, ibig sabihin, lahat po kami ay legit. Okay? So, ako po ay humihingi sa inyo ng paumanhin sa mga hindi natin nasa-satisfied. Pero sana naman po, tigilan po natin, i-control po natin ang ating mga sarili sa pagsasabi ng kung ano-ano. Kasi tao lamang po kami, minsan nasasaktan din, di ba? Char! Ayan. So guys, gusto kong i-share sa inyo. Mayroong tumawag sa akin ng employer. Si employer, galit na galit. Kasi nag-run away ang kanyang Pilipina na kinuha galing sa Pilipinas. Alam nyo guys, siguro million times ko na itong sinabi sa inyo, mag-iingat po kayo, mag-iingat po tayong lahat sa ating mga desisyon. Kasi ang employer na ito ay napakabait. Nag-send siya lahat ng videos, lahat ng klaseng videos, paano nila i-treat yung Pilipina. Si kabayan ay 5 months pa lamang sa kanila. From the day 1 hanggang sa 5 months na yan, grabe yung treatment, as in, pamper lahat si kabayan, binibigay lahat kay kabayan. Pero kasi tayo, nature na natin siguro yan wala tayong satisfaction, di ba? Kung sa ibang bansa nahihirapan tayo, hindi tayo nagreklamo, pagdating dito sa Romania na nasa Europe tayo, ang dami natin na reklamo. So, to make the story short, si kabayan nag-off day. Pumunta siya dito sa Bucharest kasi outside Bucharest ang employer. Pumunta sa Bucharest. So, pumunta siya ng Friday ng gabi, sabi ng amo. So, babalik dapat Sunday ng alas 7 ng gabi. So, pagkahapon daw ng Sunday, sabi ng amo, mini-message na siya, are you okay? Everything is good, you have money, lalala. May ticket na daw kasi bininhan na nila. Sabi daw ng Pinay, yes, everything is good.
Alas 7 ang flight pabalik sa kanila. Mga 5 o'clock, nag-message daw si Kabayan na I'm sorry ma'am, hindi na daw ako babalik kasi sasama na lamang po ako sa boyfriend ko papunta ng Germany. Okay? So, sasama na lamang daw siya sa kanyang boyfriend. Siyempre, ang amo nagalit. Okay? Hindi alam ni Kabayan ang kapatid ng amo niyang lalaki nasa Germany. So, malaki ang katungkulan sa Germany. So, kinabukasan Monday, na-report agad si Kabayan ng employer, of course, na hindi na bumalik, nag-run away, na hindi nila alam ang rason kung bakit. Pero sabi ng among babae, naririnig na talaga niya ang Pilipina na ito na nagsasabi na may boyfriend siya dito. So, 5 months pa lang, may boyfriend na agad. Congratulations, di ba? Siyempre, nagalit ang amo. Tinawagan yung kapatid ng amo niyang lalaki sa Germany na pag ito ay pumunta, gusto namin ito ay ibalik sa Pilipinas. Okay? So, ang nangyari ay nangyari. Hindi kasi ni Kabayan inisip. Ito ang dapat nating isipin kahit sino sa ating lahat ng mga Pilipino, Pilipina na pupunta dito sa Romania. Hindi natin alam kung sino ang ating mga amo eh. Kung ano sila, kung ano ang mga connection nila. So, katulad dito kay Kabayan, pagtapak sa Germany, sinabihan siya agad, look, ikaw ay hinired nila ganito, sinabi ang pangalan ng amo, tama, nag-umamin siya. So, galing ka ng Romania, hindi ka na bumalik, nag-off ka lang, tama, umamin na naman siya. Okay, so ngayon, kailangan mong bumalik sa Pilipinas. So, si Kabayan, nasa Pilipinas na ngayon, congratulations, dahil inuuna natin yung ating mga how to say, inuuna natin yung ating mga luho. Inuuna natin ang ating mga pangarap nang wala sa oras. Idi sana naging totoo ka sa amo mo. Idi sana nag-antay ka na matapos ang kontrata mo, pero na-excited ka, within 5 months pa lamang, nag-away ka na, hindi ka na bumalik dahil sumama ka. Ano nangyari ngayon? Si Kabayan, nasa Pilipinas na. Diba? Instead na nandito lang siya sa Romania, mag-off lang siya every week, once per week. Ngayon, nasa Pilipinas na, back to zero. Kasi bakit? Inuna ang boyfriend. Ibig sabihin, pumunta dito sa Romania para sa boyfriend, hindi para magtrabaho. Ginamit lamang ang amo para mag-finance sa kanya. Pumunta dito. Huwag na huwag po natin itong gagawin. Listen, learn. Hindi natin kilala ang ating mga amo. So, be smart. Hindi natin alam kung sino ang kanilang mga connection. Okay? Inuulit ko po, legit po tayo. Sa mga gusto mag-apply, PM nyo lamang po ako sa mga recruitment agency. Bye!